Hello po, I'm Jesse Flores Beechcraft and gusto ko lang pong i-extend ang aking pasasalamat sa mga guys. Diyos ko, may mga nagchat-chat po sa akin na may mga posisyon po. Mga taong to ay may mga matataas na posisyon. May chat sa akin na taga militar, lawyer, yan, mga taga ombudsman, DepEd, supervisors, yan, mga police, teachers, yan, mga doktor. Yan. So far sa mga religious status wala pa. Maybe just because I'm witchcraft, right? Nasa mali kasi akong daan. Kumbaga sa kanila witchcraft ako, di ba? Masama 'yun, di ba? Sabi nila sa paniniwala nila. Tapos yung naturingan pang parang kinakalaban ko sa mata nila, pari pa. Alagad ng Diyos. Di ba? Yung presidente ng naturingan universidad, yan. But I'm not fighting with anyone. Hindi po. What we want is the justice. Yun lang naman yung gusto natin. Justice and katotohanan. And I already give you the truth. Yung justice na lang talaga. At malapit na mga ano yan. Yun nga, ako po ay taos-puso nagpapasalamat doon sa mga nag-chat sa akin na ine-extend nila yung kanilang regards at suporta sa akin dahil saksi daw po sila. Eksakto sila ng mga sinabi. Isa lang sila na sinasabi. Saksi kami sa pagtulong mo sa pamilya ng namatay na atleta. Si Rene po yun, si Bobet. Saksi kami sa pagtulong mo sa pamilya ni Bobet. Iisa po sila ng mga sinasabi. At nakaka-grateful po yun at nakakatuwa po yun. At wala po akong dapat din talagang pagpasalamat dito for the first place is you people who supported me since day one. Because hindi ako mapapanood ng mga taong matataas na ito kung hindi dahil sa inyo. Na mga supporters ko, na mga followers ko, mga clients ko from like what? 5 years now na kliyente ko, mga followers ko. I would like to extend my help, my regards din sa inyo. Salamat po sa mga nag-chat sa akin. Hindi ko kayo bibigawin. Kasi syempre hindi ko pwedeng i-reveal tong mga to kasi syempre may mga posisyon to eh. Tapos syempre controversial kasi yung kaso ni Renette Divine, especially kapag sinabi kasing pag sinabi kasi yung kaso ng Rene Batorbonia at Divine Adili, para sila talagang nakakaawa lang na aksidente. Pag nakasama si Adili, di ba? Parang aksidente lang talaga. Pero when it comes to topic na Rene Batorbonia lang, pag kay Bobet lang nakatutok yung kaso, controversial yan. Di ba? So, yun. So, sila na lang ang bahalang mag-reveal ng mga sarili nila. Okay. And malaking tulong sa akin yun dahil isa-support daw nila ako. So, sana all the way. Sana yung magamit yung kumbaga makatulong ba yung kanilang personality, yung personalidad nila na diba, tumutulong pala si ganito sa ganyan, naniniwala pala sila. Ako nga nagulat din at ako nahabag din ako ng konti, natuwa talaga ako ng sa sarili ko kasi syempre di hamak na faith healer lang ako, diba? Ang dami-dami pang mga kagaya ko na nasa faith healing world na ako'y sinisiraan, diba? May nagtutulungan. Pero pasalamat pa rin ako sa kanila kasi kundi lang dahil sa paninira nila sa akin, kung hindi lang dahil sa mga pangungutya nila sa akin, lalong dumami yung followers ko. Lalong dumami yung mga medallion owners ko. Lalong dumami yung clients ko ngayon. So, salamat sa kanila. Salamat sa mga haters ko. Yun. Sabi nga nila, kung wala kang haters, wala kang ginagawang tama. Yung pala, ayoko naman na may kaaway. Pero yun nga, maraming salamat po sa mga sumusupport sa akin at thank you po sa lahat. Thank you sa lahat. So, may topic tayo ngayon. Siyempre, mahaba itong video ko. Panoorin nyo hanggang dulo, di ba? Yan. Panoorin nyo yung lahat ng ano to. Kaya mag-alala. Hindi po ako titigil hanggang di nakukuha yung hustisya.
at makukuha yan. Malapit na po. Abangan nyo lang yun. Malapit na. So I'm Jesse Flores Witchcraft. Panoorin yung buong yung video. Hello po, I am Jesse Flores Witchcraft, faith healer. Bibigyan ko lang po kayo ng update at response ko po dun sa mga nagchat sa akin about sa kaso ni Mr. MVP Bobet aka Rene Paterbonia and of course Divine Adili. Pero bago lahat yan, bago kayo address lahat, ay yung presidente po sa isang naturingang universidad ay humarap na ho sa Senado at ito ho yung Our work in supporting both families remains steadfast. We continue to reach out, remain in communication, and stand ready to provide continuing care, assistance, and support today and in the days ahead. At the same time, we continue to provide pastoral, psychosocial, and other forms of support to the surviving student athletes and other members of the university. mawalang galang lang ho. Mawalang galang lang ho, Father. Hindi ko pa pangalanan. Dalawa lang ho yung nalunod. Dalawa lang po yung nasa scene. So, for me, there were no survivors. They're just two body na recovered. Yan. So, yung ibang kung sino man yung mga nandun, kung ano man yung team niya yan, kung ano man yung players na yan, hindi natin papangalanan kung sino, but wag nyo po kaming gawing tanga. They're not survivors. And yung sinasabi nyo na about dun sa continue to extend yung support, continue to communicating, that's not communicating. You are bribing and you are asking for a settlement. Alright, that's not the help that they want. They want the truth. Alam na nila kung ano yung truth. May foul play talaga doon. And they want justice. That's what they want. That is what you should be giving. Instead, yung mga pananahimik ninyo, lalo na ng mga pinapangalan ng coach ninyo na kung sino-sino, or mga nandun sa scene talaga, you're protecting something. And ewan ko kung ganun ka talaga katalino. Kasi the more you hide things and the more na nagmumukha kayong guilty sa harap ng tao, the more na nasisira yung universidad mo. Kasi you fail to give the answers. You fail to give the straight answer. Puro na lang balita. Hayaan natin yung sila ang magsabi ganyan. Of course, man. The public needs to know. The family needs to know. Kasi alam nyo, kaya nalalaman ng publiko yan, magulang mismo yung humihingi. Yung magulang mismo yung nagrarant sa social media. So, syempre, sasabihin ng iba ng katali-talino na yung mga ibang vlogger or ibang nag-i-speak sa social media na tila kala naman nila, hindi ko alam na pinoprotektahan din nila ang Ateneo dahil players sila doon. Diba? Na teaching the people about some of this due process sa batas. So nga, you don't have to lecture the people that. Actually, it's grateful na nile-lecture nyo yung tao. Pero I can read your mind. Diba? Huwag nyo nang masyadong iliwas yung tao. Kayo pa yung magle-lecture sa tao kung ano yung batas, ayon sa mga investigador, sila yung magsasabi niyan ganyan-ganyan. Diba? Yung mga nakikita ko yung iba na natural, makikialam ang publiko niyan. Magbibigay ng extend, suporta ang tao niyan, publiko niyan. Diba? Kasi syempre, magulang mismo nung namatay. Diba? Ang humihingi ng kasagutan sa online. Ayaw namang ibigay nung naturang universidad, wala namang may gustong managot, o hindi humihingi sila ng tulong sa publiko. Yun yung respond ng publiko doon. Huwag niyong gawing bobo yung tao. Okay? Maaring mas marami kayong alam sa batas, maaring mas marami kayong mas matalino kayo, pero ang karamihan mo sa Pilipino ay aaminin nating mahina ang reading comprehension. Pero ang Pilipino meron niyang puso at isip. And they know it to the guts kung ano yung tama at mali. And something wrong with this case.
Alright, so yun. Please, wag nyo nang patago na ini-educate nyo mismo yung mga tao about sa batas. Pero ang totoong hidden agenda nyo dyan ay pinoprotektahan yung school na nagpapalamon sa inyo, nagpapaaral. Disgusting. Nasty behavior. Nasty behavior. Disgusting. So, yun. Nasa Senado na at eto na, syempre. Alam ko naman pag ako yung nag-upload ng video dito, hindi ko na kailangan ng matinding edit, na i-cut, explain ko. Alam nyo na yan kasi alam nyo naman pag dumaldal ako ng dumaldal, dire-diretso na, nakatitig na kayo sa screen yung lahat. Hinto lahat ang ginagawa ninyo. I'm flattered, but please, panoorin nyo yung mga video ko in your time, free time. Huwag nyo akong panoorin nang nasa trabaho kayo. Huwag nyo akong panoorin nang nasa biyahe kayo. Kasi alam ko may mga mag-upload lang ako ng video, nakatutok na kayo nang wala sa oras or wala sa tamang lugar. Wag po kasi baka yun. I know na medyo nakaka-hypnotize ang aking pag-iitsura. But charisma kasi yun. And it's about the aura, pagiging Joshua Flores Witchcraft ko. So please, pag upload ako, panoorin nyo po ako sa free time ninyo, sa bahay nyo, sa comfort zone nyo. Wag sa labas o nagtatrabaho kayo, wag po. Anyways, ito na nga po. Ito na yung mga susunod na in-address ko lang yan, in-address ko lang kasi may mga ibang mga palihim na yun, palihim na mga pinoprotektahan ng ano, 'di ba? Naturuan ng tao na ganito yung batas, ganyan. Mas maiintindihan daw kung bakit mas maiintindihan bakit daw ang tao bakit kailangan mong ipaintindi sa kanila yung tamang proseso ng batas. May namatay ngang dalawa eh. Napakasimple lang yan. Kung wala talaga silang tinatago, meron silang pananagutin dyan. Common sense na lang ang gamitin natin. Oo, importante ang batas. Oo, aram ko, may mga sinusunod kayong proseso. Pero yung proseso na sinasabi ninyo, you're just installing lang kayo sa nangyayari. Pero dapat nung araw na namatay si Rene Batorbonia Divine Adeli, dapat nung palang araw na yun may nanagot na. Bakit meron pang nabalitaan na ngayon may nakaalis na pala ng ibang bansa? Bakit si Coach Tab lang yung tinuturo ninyo? Na alam naman natin na hindi lang si Coach Tab ang nasa scene na yan. Marami ring ibang tao ang nasa scene na yan. Someone died and two people died and two students died on that scene. Everyone is a suspect, di ba? Sa batas din yan, di ba? Everyone's a suspect. Bakit lahat everyone's a survivor na? Nagawa niyong bobo yung tao. Nag-aaral din ako ng law. Even albularyo lang ako, even faith healer lang ako, even witchcraft lang ako, which is wag niyong underestimate ang kapangyarihan o salita ng isang tunay na witchcraft dahil may mga binibitawan akong salita na bigla na lang nangyayari. With of course na merong approval ng Panginoon. I know may limits, of course. Ako ay takapaglingkod ng Panginoon natin. Ako ay sumumpaw na maging faith healer, tumulong sa tao. At eto, nakatutok ako sa kaso ni Rene Batorbonia and Divine Adeli na nangangailangan ng hustisya na ngayon ay medyo hirapan pa rin ang sinasabi niyong batas o sinasabi niyong proseso. Yung mga inaakusahan yung mga players, nakapagbigay niya po sila ng testimonya. Yan po ano pa ng investigador, ganyan. So, kaya daw bakit daw mga players pinag-iinitan, di ba? Tama ka ba? Tanga ka bang vlogger ka? Bobo ka ba? Ha? Ang talino niya magsalita, kalmado siya magsalita, pero ang bobo nitong vlogger na to. Paano kung puro kasinungalingan yung coordinated na sinabi nila? Paano yung mga sinabi nila ay coordinated na kasinungalingan na statement? Diba? Ay alam naman nating lahat na may mag-ingay lang talaga, may dumulos lang ang isang labi dyan, na isang dila lang lumubos dyan, na may pag binanggit na pangalan na talagang on the scene, na may kinalaman sa pagkamatay ni Rene at ni Divine, makukulong yan. Nagkataon lang talaga na sa mayayaman silang pamilya
nagkataon lang na talagang sila may mga lawyers or abogado, mga mamas boy. Yun po ang reason kung bakit nahihirapan ang nasa batas. Pero dahil nga ako po ay sumasaludo na kahit pa paano sa Senate community hearing na isinagawa nila, pinatawag nila sa Senado, kahit po sabihin natin na para lang may sinabing ginagawa sila, at least guys may ginagawa talaga sila. So applause kumbaga, palakpak or suporta na rin at pagbibigay ng galang po sa mga dumalo at mga nagsagawa ng Senate hearing niya na nagpatawag doon sa presidente. Na yun nga, ironically sa mundo ng religious people, ako ang nasa mali kasi witchcraft ako. Pero ang kalaban ko isang holy man, isang pare, isang tagapaglingkod ng Panginoon. Anong laban ko dyan? I'm not fighting with anyone. I'm just out there for the truth. And I'm just waiting for my go signal na nakagawa na ako ng napakaraming justice ritual, guys. Napakadami ko ng ginawang justice ritual. At itong update ko dun sa mga yon. Ang update ko sa mga... Sabi kasi ng presidente ng naturingang universidad ay mental or counseling. Kasi mga traumatic daw sila sa mga yun, nangyari. You know why? You know why takot sila magsalita? Because they are afraid. You know what? They should be. They should be really, really scared about what's to happen this July. They have until July to tell the truth. Meron silang buong buwan ng July para magsabi at mag-break silence. Sabihin nila yung mga nangyari. Kung kailangan nilang ilaglag ang mga tropa nila, ay ilaglag na nila kasi syempre, konsensya yung kalaban, kasalanan sa Diyos yan . Malay nila. Yung suporta ng tao, yung galit na nararamdaman sa kanila ng tao, maging suporta na. Kasi syempre, umamin na, di ba? Alam mo naman, pagka dumikit ang isang pag lumabas sa social media mo or dumikit sa pangalan mo ang salitang Rene Bator Bonia, pag umano yung pangalan niyan, ang tao, di ba? Dudumugin ka. Tama yung mga nangyari sa mga teammates niya sa Dabra, yung mga dating teammates niya, di ba? Yung ano niya, yung mga coach niya, di ba? Mga biglang sumikat, yung mga kaibigan niya, di ba? For example, like sa akin, tumaas yung views ko and followers ko dahil sumuporta ako dahil sa yun naman, different naman yun kasi ako yung pinakauna talaga nagsabi na may foul play dyan, di ba? Wala namang iba nagsabi yun, ako lang naman talaga . So yun, umamin na kayo. Kasi alam ko may nakakapanood nito. Guys. Pinapanood ako. Imposible namang hindi ako napapanood ng mga yan. Noorin nyo to. Sabihin nyo nito to kasi pag na-end yung July, something's gonna happen. I'm not name dropping. Wala akong sinasabing pangalan. Wala akong inaakusahan pangalan. Wala akong nini-name drop dito na inaakusahan ko na kung ano. But you know deep inside kung sino kayo. Just tell the goddamn truth. Sino ang may gawa? Ano talaga ang tunay na nangyari? Sabihin nyo yung totoo. And I assure you, all of your nightmares, all of your misfortunes, all of your injuries will be gone for good. And you will live freely, enjoying the life na hindi na makukuha ni Rene Bator Bonia. You can buy the shoes that you want, you can wear the clothes that you want, but he can never have that anymore because he's gone now. All we want is the truth. Just tell the truth.
So, yun po. Ito po yung update natin ngayon and ako po ay nagpapasalamat sa mga manonood ngayon. May mga update pa. Susunod na video ko ay update naman doon sa mga, alam nyo na, ibang topics. Pero isisingit ko pa din dito kay Rene, of course, kasi ito yung gustong-gusto nyo lagi sa akin eh. Nakatutok po talaga ako. At mangyayari po yung hostisya, huwag kayong mag-alala, mangyayari po yun. Giving you my word, wala po akong ginawa na hindi nagkatotoo, wala akong sinabi na hindi nagkatotoo. Karma is real, and Jesse Flores witchcraft do the karma. He does the karma thing. It's my power, it's in my blood. I cure karma and I can give karma. That's who I am, and that's what I am. So, ayun. Maraming salamat po sa mga nanood at taos puso po ako nagpapasalamat sa mga sumusupport sa nanonood sa akin. So, yun po. Maraming salamat po. Thank you po. I'm Jesse Flores Witchcraft. See you the next one.